ang masamang balita para sa mga DDS, mga kababayan. Kung maalala niyo ho mga bossing, nung isang linggo lang po nagdidiwang yung mga DDS. Bakit? Kasi po nag-announce ang Vice Presidente na siya daw po ay tatakbo sa pagkapangulo, which is hindi naman po nakaka-surprise sa atin. Dati pa lang ho alam na natin 'yan at yung mga paagaw-agaw nila ng puwesto o posisyon para sa pagkapangulo, halatado na po 'yan mga kababayan, umpisa pa lang po, simulat sa pool pa lang po mga kababayan. Kaya lang ho, mga bossing, ang inyong lingkod alam na ang istilong 'yan. Bakit ho? Kasi alam nila na eto pong buwan na ito, February 'no, ito po yung buwan mga kababayan na tapos na po yung 1 year ban 'no, ng, um, unang impeachment ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Kaya po ang nakikita ko ho diyan mga boss, yung sabi niya, "Ako po ay tatakbo sa pagkapangulo," eh, para maging dahilan na lang po nila 'yan kung bakit po inuulan at talagang niraratrat sila ng impeachment complaint. Yung isang linggo nga po, pang-apat na impeachment complaint na po mga bossing yung ipinasa. Ano po? Ngayon, bakit, bad news ito sa mga DDS? Kasi po ano ang sabi ni Congressman Benny Abante ng Maynila, mayroong sapat na bilang ang lalagda ng mga congressman para doon sa impeachment ng Vice Presidente. Oho, ayon base kay Congressman Benny Abante ho, mga bossing, mayroong sapat na bilang pa rin ho ng mga congressman ang lalagda para i-impeach si Sara Duterte sa Kongreso. At ang susunod ho niyan, mga kababayan, iaakyat po sa Senado. At yun po ang kinakabahan at yun po ang pinakaiiwasan nila ngayon, mga bossing. Dati ho, nung panahon ho ni Chis Escudero, medyo malakas ang loob nila eh. Bakit? Kasi nga, merong mga senador, merong mga pro Duterte na mga senador ho, mga bossing. At ang pinaka-Senate President, mga kababayan, mismo ang sumalaula sa konstitusyon ng Pilipinas na yung sinasabing forthwith, agad-agad, binaliwala. Oho, sa katauhan ho yan. Walang iba kundi si Chis Escudero, mga bossing. Di ba? Dinribble-dribble. Ngayon, iba na ang labanan. Kaya po, nag-announce ang Vice Presidente na siya ay tatakbo para tignan nila, alamin nila kung sino yung mga congressman na kakampi nila, 'no? Para iparamdam doon sa mga congressman na tatakbo ako sa 2028 eleksyon at 'pag ako nanalo at ikaw ay bumoto, pumirma, lumagda doon sa aking impeachment, eh, yari ka, 'di ho ba? Chilling effect ho mga kababayan. So ngayon, mga bossing, ang masamang balita nga, eh yung madami pa ding congressman ang lalagda para sa impeachment ni Vice Presidente. At 'pag yan ho ay umakyat sa Senado, mga kababayan, iba na ho ang Senate President. Si ano na po, Tito Soto. Sa nakikita ko po na estilo at nakikita ko na simulat sa pulpa naman po, eh gusto ni Tito Soto, ni Senate President Tito Soto, 'no, na matuloy yung impeachment. Hindi po dahil pinipersonal, ang mga Duterte. Bagkus sabi niya nga, mga kaibigan ko 'yan. Gusto kong matuloy yung impeachment para malaman nating lahat kung ano ang totohanan, 'di ba? Eh, di kung maidepensa ng maayos ang Vice Presidente, eh, di okey. Pati ho tayo mga bossing na nagtatanong saan ba dinala ang pera ng bayan ng Vice Presidente? Doon sa kanyang ano, confidential funds et cetera. Eh, di maliliwanagan ho tayo. Baka pati ho tayo ay pagtatanggol pa ho siya. Ang nakikita ko diyan, susundin yung konstitusyon ng Pilipinas. Kung sinasabing kapagka 1/3 na ng mga congressman ang lumagda, rekta na, magiging impeachment court na ang Senado. At yun po ang ayaw nila. Bakit ho? Kasi sa ngayon pa lang ho, ang tagal-tagal ng panahon, hanggang ngayon wala pa din ho akong makita na depensa
nung kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Nag-hire ng 16 na lawyer doon sa unang impeachment, pero ano po, may naidepensa po ba sila? Wala. Hindi ako nakarinig, "Oh, hindi dapat i-impeach ang Vice Presidente, diyaan sa confidential funds na yan kasi ganito, ganyan, ganyan." Wala akong narinig na depensa. Ngayon ho, mga bossing, ang problema nila, mukhang aabot pati doon sa bank accounts, 'no? Baka ito yung joint bank accounts ng Vice Presidente at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ang tagal po talaga na inilalaban ng dating Pangulong Duterte na 'wag mabuksan yon. Kasi nga ang sinasabi ni, dating Senador Antonio Trillanes, may mga pera 2 bilyon, kung di ako nagkakamali, buwan-buwan na nanggagaling doon sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot na pumapasok diyaan sa account na 'yan at kumbaga para sa mga Duterte. Kaya sabi ang hiling ni Trillanes, pirmahan tayo, magkapirmahan tayo nung waiver para makita natin kung mali yung sinasabi ko. Ngayon, gumawa ng paraan ng dating Pangulong Duterte, diyaan 'no, tsaka si Panelo. Pinapakita, "Oh, eto po, oh, eto po yung libreta," kung libreta man yung pinakita. "Eto po, oh, yung libreta na sinasabi ni Antonio Trillanes na merong lamang pera, ganito." Ang nakasulat lang dun kung magkano lang. Pero harap lang po, mga kababayan. Ang dali pong gawan ng paraan para magmukha yung harap na yon o yung pinaka kung magkano lang ang laman na yon, madaling gawan ng paraan ho yun. Pero kapagka yung bank statement po ang pinakita nila lahat, doon makikita lahat mga boss chief amo sir, kung etong pumasok na ito galing daw di umano kay Sammy Uy, 2 billion pesos, tapos, ang ginawa nung may-ari ng mga account na yon inilipat sa ibang account. So kumbaga, kapagka yung harap lang ang pinakita mo at kung magkano lang ang laman, hindi mabibisto. Kaya bank statement talaga ho mga kababayan, at yan ay tingin ko maisasama yata doon sa impeachment ng Vice Presidente. Lalong lumalala, biruin niyo, confidential funds, bribery 'no, oh, bribe, tapos ano pa, pagbabanta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos, asawa niya at pinsan niya, yung mga sasabihin pa ni Ramil Madriaga, idadagdag mo pa itong, joint bank accounts o yung bank account ng Vice Presidente at ni dating Pangulong Duterte. Kaya ho mga bossing, ako naniniwala, yung pagsigaw ng Vice Presidente na siya ay tatakbo sa 2028 para sa pagkapangulo, hindi na ho nakakagulat yun, at tingin ko, yun po yung gagawin nilang mga excuse po at gagawin nilang panangga at gagawin nilang sagot sa mga katanungan ng mamamayang Pilipino, 'no? Bakit o saan mo dinala ang pera ng taong bayan? Ang isasagot po nila, "Wag po kayong maniwala diyan, pinupulitika lang po nila tayo." Kasi po tayo, yung pinakamataas na ratings para sa 2028 election. Maniwala kayo, pang-cover lang nila yon at yan ang gagawin nilang, pangdahilan para sabihin sa Pilipino na, "Sinisiraan lang po ako kasi nag-announce ako na tatakbo ako sa pagka-presidente sa 2028."